Isang malakas na kalabog ang bumasag sa artipisyal na katahimikan sa loob ng kwarto ni Sixto. Hindi niya ito narinig agad. Masyadong malakas ang tunog ng putukan at sigawan mula sa kanyang headset. Nakatutok ang buong atensyon niya sa kumikinang na screen ng computer kung saan ang kanyang karakter ay walang awang pinapuputukan ang mga kalaban. Para sa kanya, ito ang totoong mundo. Ang mundo sa labas ng monitor ay isang malabong ingay na pilit niyang tinatakasan. Ano ba yon? Inis na bulong niya sa sarili nang sa wakas ay maramdaman niya ang pagyanig sa sahig na kahoy. Itinanggal niya ang kanyang headset at doon, sa biglaang katahimikan, narinig niya ang isang tunog na mas nakakakilabot kaysa sa alinmang sigaw sa kanyang laro. Isang mahinang ungol. Nanlamig ang buong katawan ni Sixto. Ang inis ay napalitan ng isang uri ng takot na matagal na niyang hindi naramdaman. "Ma?" Tawag niya, pero walang sumagot. Dahan-dahan siyang tumayo. Nagkalat sa sahig ang mga balat ng chichirya at mga basyong bote ng soft drinks. Halos madulas siya sa sarili niyang kalat habang marahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Ang liwanag mula sa kusina ang una niyang napansin. Isang malamlam na ilaw na tila nanginginig. At sa ilalim ng ilaw na yon, sa sahig na dati laging malinis, ay ang dahilan ng kalabog. Ang kanyang ina. Nakatagilid itong nakahandusay. Ang ulo ay nakapatong sa isang luma at manipis na unan na para bang inihanda pa nito bago ito tuluyang bumagsak. Sa paligid niya ay nagkalat ang ilang lata ng sardinas at karne norte. Ang ilan ay yupi na dahil sa pagkakabagsak. Parang may humablot sa puso ni Sixto. Hindi siya makagalaw. Nakatitig lang siya sa eksena, sa kanyang inang hindi gumagalaw, sa mga dilatang dapat sana ay kanilang hapunan. Ilang segundo siyang natigilan bago bumalik ang kanyang diwa. "Ma! Mama!" Sigaw niya habang dali-daling lumuhod sa tabi nito. Hinawakan niya ang balikat nito. Malamig. Nanginginig ang kamay niya habang inaalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Nakapikit ang mga mata ni Rosa. Ang kanyang paghinga ay mababaw at halos hindi maramdaman. "Ma, gumising ka. Dadalhin kita sa ospital." Nagpapanik niyang sabi. Kinukuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Pero bago pa man niya matawagan ang emergency number, marahan na iminulat ni Rosa ang kanyang mga mata. Isang matamlay na tingin, puno ng pagod. Pero sa gitna niyon ay may isang bagay na sumaksak sa kaluluwa ni Sixto. Pagmamahal. Dahan-dahang itinaas ni Rosa ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ng anak. Ang kanyang mga labi ay gumalaw at sa isang tinig na parang hangin na lamang ay ibinulong niya ang mga salitang magiging lason at gamot sa puso ni Sixto sa mga susunod na araw. "Anak, huwag kang mag-alala. Tandaan mo lang, mahal kita." Pagkatapos noon, muli itong nawalan ng malay. Ang mga salitang yon ang nagpabalik sa lakas ni Sixto. Binitawan niya ang kanyang cellphone. Sa isang kilos na hindi niya alam kung saan nanggaling, maingat niyang binuhat ang kanyang ina. At doon niya naramdaman, kailan pa naging ganito kasingaan si Mama? Parang isang kumpol ng mga tuyong dahon na walang kabigat-bigat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, niyakap niya ang katawan nito at doon niya napagtanto kung gaano na ito kapayat, kung gaano na ito karupok. Ang bigat na kanyang naramdaman ay wala sa kanyang mga braso, nasa loob ng kanyang dibdib. Isang bigat na puno ng pagsisisi. Ang ingay ng emergency room ay nakakabingi. Mga doktor na sumisigaw ng mga terminong hindi niya maintindihan. Mga nurse na mabilis na kumikilos. Ang walang tigil na tunog ng mga makina. Iniwan siyang nakaupo sa isang malamig na upuang plastik sa pasilyo. Tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na sanay sa pagpindot ng keyboard at mouse, pero ngayon ay nanginginig at walang magawa. Lumipas ang mga minuto na parang oras. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto
ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Bawat anino na dumadaan ay nagpapakaba sa kanya. Hanggang sa isang narcissist na may pagod na mukha ang lumapit sa kanya. "Sir?" Tumingala si Sixto. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, nagmamakaawa. Kalmado ang boses ng nurse, pero may bigat itong dala na lalong nagpabigat sa nararamdaman niya. Sino po ang kamag-anak ni Ginang Rosa? Ang bawat segundo sa pasilyo ng ospital ay parang isang patak ng asido. Dahan-dahang tumutulo at bumubutas sa konsensya ni Sixto. Nakaupo siya, nakayuko, nakatingin sa sahig na kulay abo. Ang amoy ng antiseptic ay dumidikit sa kanyang damit, sa kanyang balat. Ang katahimikan dito ay mas malala pa sa ingay. Sa katahimikang ito, walang laro, walang sigawan mula sa headset. Tanging ang mga alaala lang ang kanyang kalaban. At isa-isa silang nangonang sumusugod. Flashback. Isang linggo pa lang ang nakalipas. Kumatok si Mama sa pinto ng kwarto niya. "Sixto, anak, pwede bang pakibili naman ako ng gamot ko sa puso? Paubos na kasi." Hindi man lang niya ito nilingon. "Mamaya na, Ma. Naglalaro ako." Sagot niya, ang mga mata ay nakapako pa rin sa screen. "Pero anak, isa na lang ang natitira." Sabi ng mamaya na. Sigaw niya. Ang inis ay halatang halata sa kanyang boses. Narinig niya ang marahang pagsara ng pinto at kinalimutan na niya ito. Hindi na niya ito binilhan ng gamot. Napahilamos si Sixto sa kanyang mukha. Ang alaala ay parang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang dibdib. Isang malakas na sampal ang biglang dumapos sa kanyang pisngi. Napaangat ang kanyang ulo, gulat at masakit. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang kanyang tita Elena, ang nakababatang kapatid ng kanyang ina. Namumugto ang mga mata nito. Gusot ang damit na parabang nagmamadaling umalis ng bahay. "Wala kang karapatang umiyak," sigaw nito. Ang boses ay basag at puno ng galit. "Hayop ka! Anong ginawa mo sa ate ko?" Hindi nakasagot si Sixto. Ang sakit ng sampal ay walang-wala kumpara sa bigat ng bawat salitang binitiwan ng kanyang tiyahin. "Nasaan ka noong kailangan ka niya? Nasaan ka noong nahihirapan na siyang huminga?" "Ah, oo nga pala." Sarkastiko nitong sabi. "Nasa loob ka ng kwarto mo. Nagpapakasaya sa walang kwenta mong laro habang ang nanay mo nag-iisang naghihirap para sa'yo." Sunod-sunod ang mga akusasyon. Bawat isa ay totoo. Bawat isa ay tumatama. Kailan mo siya huling tinanong kung kumusta siya? Kung kumain na ba siya? Kung nainom na ba niya ang gamot niya? Hindi mo alam, di ba? Kasi wala kang pakialam. Ang alam mo lang ay ang sarili mo. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang magpaliwanag. Pero walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Dahil alam niyang tama ito. Tama silang lahat. Isang doktor na nasa edad 40, may seryosong mukha at suot na salamin, ang lumapit sa kanila. "Pamilya po ni Ginang Rosa?" Tumigil sa pag-iyak si Tita Elena. Si Sixto naman ay napatayo. Ang puso niya ay kumakarera. "Ito na, ang hatol. Ako po ang kapatid niya, Doc. At ito ang anak niya," sabi ni Elena. Ang diin sa salitang anak ay puno ng panunumbat. Pinaupo sila ng doktor sa isang maliit na consultation room. Ang bawat salitang lumabas sa bibig nito ay parang martilyong pumupukpok sa bungo ni Sixto. Severe cardiomyopathy, end-stage heart failure. Mga salitang hindi niya maintindihan, pero ang bigat at ang kahulugan sa likod nito ay unti-unting lumulunod sa kanya. "Ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya para ma-stabilize siya," patuloy ng doktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Pero ang pinsala sa puso niya ay masyado nang malala. "Anong ibig niyong sabihin, Doc?" Nanginginig na tanong ni Tita Elena. Huminga ng malalim ang doktor bago bitiwan ang pangungusap na wawasak sa mundo ni Sixto. "I'm sorry, ilang araw na lang ang natitira sa kanya." Parang huminto ang lahat. Nawala ang tunog. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang tanging naririnig niya
ay ang malakas na paghagulgol ng kanyang tita Elena. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na sahig na tila hinihila siya pababa. Tapos na. Wala nang pagkakataon. Wala nang oras para bumawi. Nang ihatid sila sa labas ng ICU, nakita niya ang kanyang ina sa likod ng salamin. Napapalibutan ito ng mga makina. May mga tubo sa kanyang bibig at mga wire na nakakabit sa kanyang dibdib. Ang bawat mahinang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay sinusubaybayan ng isang monitor na gumuguhit ng berde at pataas-baba na linya. Doon, habang nakatingin sa marupok na katawan ng babaeng ibinigay ang lahat para sa kanya, doon niya unang naintindihan, hindi lang ito ang kanyang mama. Ito si Rosa. Isang tao, isang babae na may sariling buhay, may sariling sakit, may sariling pangarap na hindi niya kailanman inalam. Humahagulgol pa rin si Tita Elena sa kanyang tabi. Bigla itong tumigil, pinunasan ang kanyang mga luha at hinarap si Sixto na may bagong apoy ng galit sa mga mata. Tingnan mo siya, mahinang sabi nito, puno ng pait. Tingnan mo ang ginawa mo. Nakatitig lang si Sixto, walang emosyon, manhid. Huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw ang may kasalanan dito. Dagdag ni Elena, ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Nag-angat ng tingin si Sixto, naguguluhan. Alam mo ba kung bakit buong buhay niya tiniis niya lahat? Tanong nito, ang mga matay nanlilisik. Dahil sa isang sikretong sinira ang buhay niya. Ang unang gabi sa ospital ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Sixto. Pagkatapos ng matinding pag-uusap, umuwi muna si Tita Elena para kumuha ng mga gamit. Siya ang naiwan, ang tanging bantay sa labas ng ICU. Nakaupo sa parehong upuan, nakatitig sa parehong salamin. Ang imahe ng kanyang ina na napapalibutan ng mga makina ay nakatatak na sa kanyang isipan. Kinahapunan, inilipat si Rosa sa isang private room. Payo ng doktor para maging komportable ito sa mga huling sandali. Para na rin makapagpaalam ang pamilya ng maayos. Ang salitang magpaalam ay parang lason sa dila. Pumasok si Sixto sa silid. Mas tahimik dito. Tanging ang marahan at ritmikong tunog ng heart monitor ang maririnig. Nakahiga ang kanyang ina sa puting kama. Ang balat nito ay mas maputla kaysa sa kumot. Tinanggal na ang tubo sa bibig nito. Pinalitan ng isang manipis na oxygen tube sa ilong. Umupo siya sa silyang katabi ng kama. Hindi niya alam ang gagawin. Ano ba ang dapat gawin ng isang anak sa ganitong sitwasyon? Lalo na ng isang anak na katulad niya. Inabot niya ang kamay ng ina. Malamig pa rin ito, ngunit hindi na kasing lamig ng kanina. Hinawakan niya ito ng mahigpit na para bang sa paghawak na yon ay maibibigay niya ang lakas na ipinagkait niya rito sa loob ng maraming taon. Lumipas ang ilang oras. Nanonood lang siya. Pinapanood niya ang bahagyang paggalaw ng dibdib nito sa bawat paghinga. Pinapanood niya ang mga guhit sa monitor. Ito na ba ang magiging buhay niya sa mga susunod na araw? Ang pagbibilang ng oras? Ang paghihintay sa hindi maiiwasan? Madaling araw na nang biglang gumalaw ang mga daliri ni Rosa sa kanyang pagkakahawak. Nag-angat ng tingin si Sixto. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang iminulat ni Rosa ang kanyang mga mata. Malabo ang mga ito, tila naghahanap ng isang bagay sa kawalan. Nang sa wakas ay mapako ang tingin nito sa kanya, isang maliit at pagod na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Anak! Halos pabulong na sabi nito. Ang boses ay tuyo at mahina. Ma, mabilis na sagot ni Sixto. Lumapit pa siya. May kailangan ka po? Tubig? Umiling ito ng marahan. Dito ka lang. Opo, ma. Hindi po ako aalis. Sabi niya. Pinipigilan ng panginginig ng kanyang boses. Hinaplos ni Rosa ang kamay ni Sixto. Pagod na ako, anak. Tumangulang si Sixto. Isang mainit na likido ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata.
Ayaw niyang umiyak, hindi sa harapan na niya. Alam mo, noong bata ka pa, pagod na sabi ni Rosa. Lagi mong sinasabi, Mama, wag mo kong iiwan. Pero ikaw ang nang-iwan sa akin. Ang mga salita ay simple, pero tumagos ito hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Wala itong bahid ng panunumbat, tanging purong kalungkutan. Ma, sorry. Iyon lang ang lumabas sa bibig niya. Umiling ulit si Rosa. Huwag kang hihingi ng tawad. Ang gusto ko lang, maging masaya ka. Huwag kang tutulad sa akin. Anong ibig niyong sabihin, Ma? Huwag mong hayaang lamunin ka ng lungkot, Sixto. Ang hirap. Ang hirap mag-isa. Naguluhan si Sixto. Pero hindi naman po kayo nag-iisa. Nandito naman ako. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Rosa. Nandyan ka nga, pero wala ka. Pagkatapos ay ipinikit nito ang mga mata na tila may inaalala. May minahal ako noon bago ang papa mo, buong buo. Pero kailangan kong mamili. Ang pamilya o siya. Pinili ko ang pamilya. Tinitigan niya si Sixto at sa mga mata nito may nakita siyang isang pahiwatig ng isang buhay na hindi niya kailanman nalaman. Isang buhay na puno ng sakripisyo. Ang buong buhay ko, Sixto, ay isang mahabang paghihintay sa isang bagay na hindi na babalik. Bigla itong napatingin sa may pinto. Eduardo? Bulong nito bago muling pumikit at nakatulog. Eduardo. Ang pangalang iyon. Kinabukasan, habang nagbabantay, isang grupo ng mga doktor ang pumasok para sa kanilang morning rounds. Pinamumunuan sila ng isang matangkad na lalaki. Nasa mga huling bahagi na ng kanyang edad 50. May awtoridad sa tindig at may malalamlam na mga mata. Siya ang head ng cardiology department. Base sa ID na suot niya, lumapit ang doktor sa kama ni Rosa. Tiningnan niya ang chart. Pagkatapos ay tiningnan ng pasyente. Sandali itong natigilan. May kakaibang kislap sa mga mata nito habang nakatitig sa natutulog na mukha ng kanyang ina. Isang tingin na hindi pang doktor lang. Isang tingin na may pinaghuhugutan. Hindi ito napansin ng ibang doktor, pero kitang-kita ito ni Sixto. Pag-alis ng mga doktor, sakto namang dumating si Tita Elena. May dalang pagkain at malinis na damit para sa kanya. Tita, tanong ni Sixto. Hindi inaalis ang tingin sa pintong nilabasan ng mga doktor. Sino po si Eduardo? Natigilan si Tita Elena. Nabitawan niya ang paper bag na hawak niya. Ang pagkain ay kumalat sa sahig. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Napalitan ng takot at gulat. Tinitigan niya si Sixto na para bang nakakita ito ng multo. Saan mo narinig ang pangalang yan? Mariin at nanginginig na tanong nito. Nabanggit ni Mama. Umiling-iling si Tita Elena, ang mga mata ay nanlalaki. Huwag mo nang babanggitin ulit ang pangalang yan, Sixto. Naintindihan mo? Huwag na. Bumalik si Sixto sa kanilang bahay para kumuha ng ilang dokumento, pero ang katahimikan ng paligid ay tila sumisigaw sa kanya. Dati, ang katahimikang ito ay paborito niya. Ito ang oras na malaya siyang maglaro, malaya sa mga sermon, malaya sa ingay ng mundo. Pero ngayon, ang bawat sulok ng bahay ay multo ng kanyang kapabayaan. Ang maruming lababo, ang alikabok sa sala, ang mga gamit na hindi naayos, lahat ng ito ay ebidensya ng paghihirap ng kanyang ina habang siya ay nagbubulag-bulagan. Hindi maalis sa isip niya ang takot sa mukha ni Tita Elena. Ang pangalang Eduardo. Sa halip na pumunta sa kanyang kwarto, dinala siya ng kanyang mga paa sa kwarto ng kanyang ina. Pinihit niya ang siradura. Bumukas ang pinto na may kasamang mahabang langit-ngit. Ang amoy ng luma, ng katingko, at ng pinatuyong bulaklak ang sumalubong sa kanya. Napakasimple ng kwarto. Isang lumang kama. Isang maliit na altar na may rosaryo, at isang aparador na gawa sa nara na kasing tanda na siguro ng bahay. Pumasok si Sixto. Pakiramdam niya ay isang estranghero siya sa sarili niyang tahanan.
Sinimulan niyang buksan ang mga drawer, naghahanap ng kahit anong makakapagbigay linaw sa kanya. PhilHealth ID, lumang resibo, mga lumang litrato nilang dalawa. Noong bata pa siya. Wala. Napaupo siya sa sahig. Sumandal sa paanan ng kama. Doon niya napansin ang isang lumang baul sa ilalim ng higaan. Puno ito ng alikabok at sapot ng gagamba. Hinitak niya ito palabas. Mabigat. Binuksan niya ang trangka. Sa loob ay amoy naftalina. Mga lumang damit na hindi na isinusuot ni Rosa. Mga damit na pang-espesyal na okasyon na siguro ay dekada na ang itinatagal. Sa ilalim ng mga damit, naramdaman ng kanyang kamay ang isang matigas na bagay. Isang kahon ng biskwit, ang klase ng lata na ginagamit ng mga matatanda para itago ang kanilang mga kayamanan. Binuksan ito ni Sixto. Hindi pera o alahas ang laman, kundi mga papel. Mga papel na naninilaw na sa kalumaan, nakatali ng isang kupas na pulang ribon. Kinuha niya ang isa. Maingat niyang binuksan ang tupi, natatakot na baka mapunit ang papel sa sobrang lutong. Ang sulat kamay ay maganda, pino, at puno ng damdamin. Sa aking pinakamamahal na Rosa, binasa ni Sixto ang nilalaman. Ang bawat salita ay puno ng pagmamahal, ng pangarap, ng mga pangakong binuo sa ilalim ng mga bituin. Ito ay boses ng isang lalaking nagmamahal ng tapat. Isang boses na hindi kailanman narinig ni Sixto mula sa kanyang yumaong ama. Ang ama niya ay laging tahimik, laging galit, laging malayo. Sino ang sumulat nito? Naghalungkat pa siya sa lata. Sa pinakailalim, nakita niya ang isang litrato, black and white. Sa litrato, may isang dalagang nakangiti ng pagkatamis-tamis, si Mama. Pero hindi ito ang Mama na kilala niya. Ang babae sa litrato ay puno ng buhay, puno ng pag-asa, walang bakas ng pagod at sakit. Nakakapit siya sa braso ng isang binata. Matangkad, makisig, may matangos na ilong at malalamlam na mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Sixto. Inilapit niya ang litrato sa kanyang mukha. Ang lalaki sa litrato, pamilyar ito. Mabilis na gumana ang utak ni Sixto. Ang hugis ng mukha, ang tindig, ang paraan ng pagtingin. Biglang pumasok sa isip niya ang imahe ng doktor kaninang umaga. Si Dr. Villanueva, ang head ng cardiology. Imposible. Binaliktad niya ang litrato. May nakasulat sa likod gamit ang kupas na tinta. Eduardo at Rosa, 1989. Nanginig ang mga kamay ni Sixto. Eduardo. Ang pangalang binanggit ni Mama. Ang pangalang kinatakutan ni Tita Elena. Binalikan niya ang mga sulat. Kinuha niya ang pinakahuling sulat sa tumpok. Ang petsa ay ilang buwan bago ipinanganak si Sixto. Binasa niya ito ng mabilis. Ang kanyang puso ay kumakarera sa kanyang dibdib. Rosa, mahal ko. Alam kong tutol ang mga magulang mo. Alam kong wala akong maibibigay sa iyo ngayon, kundi ang puso ko. Pero pangako, aalis lang ako para mag-ipon. Magiging doktor ako, tulad ng pangarap natin. Tumigil si Sixto sa paghinga. Binasa niya ang huling talata, ang mga salitang babago sa lahat ng pinaniniwalaan niya sa kanyang pagkatao. Maghintay ka. Pangako, babalikan kita. Mahal ko. Babalikan ko kayo ng magiging anak natin. Nabitawan ni Sixto ang sulat. Anak? Tumingin siya sa kalendaryo sa dingding, tapos sa petsa ng sulat. Mabilis siyang nagkwenta. Ang ama niya, ang kinilala niyang ama, buong buhay niya, ay hindi niya kadugo. At ang lalaking nasa ospital ngayon, ang doktor na humahawak sa buhay ng kanyang ina. Siya ang tunay na ama. Parang isang bombang sumabog ang katotohanan sa loob ng lumang bahay. Si Sixto ay nanatiling nakaupo sa sahig, hawak-hawak ang litrato at ang sulat. Ang apat na sulok ng kwarto ng kanyang ina ay tila unti-unting lumiliit. Sinisikip ang kanyang paghinga. Lahat ay kasinungalingan. Ang pangalan niya, ang pagkatao niya, ang pamilyang kinagisnan niya.
Isang malaking palabas na pinaniniwalaan niya sa loob ng 30 taon. Ang galit ay nagsimulang gumapang sa kanyang ugat. Galit sa kanyang ina dahil sa paglilihim. Galit sa lalaking kinilala niyang ama dahil sa pagpapanggap. Galit sa lalaking nasa ospital na hindi niya alam kung bakit bigla na lang nagpakita. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ang litrato at walang lingon-likod na umalis ng bahay. Hindi niya isinara ang pinto. Hindi niya inayos ang mga sulat na nagkalat. Hinayaan niyang manatiling bukas ang baul, tulad ng sugat na biglang bumuka sa kanyang puso. Ang biyahe pabalik sa ospital ay malabo. Hindi niya matandaan kung paano siya nakarating doon. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa bibig ng kanyang ina. Pagdating niya sa silid, naroon si Tita Elena. Pinupunasan ng basang bimpo ang noo ni Rosa. Tumingin ito sa kanya at nakita nito ang determinasyon at sakit sa kanyang mga mata. "Sixto, anak," mahinang sabi ni Elena. Hindi niya ito pinansin. Lumapit siya sa kama. Gising si Rosa, pero nakatingin lang ito sa kisame, tila malayo ang iniisip. "Ma," sabi ni Sixto. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Lumingon si Rosa sa kanya. Nang makita nito ang mukha ng anak, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ngunit ang namuang ngiting iyon ay biglang naglaho nang makita nito ang hawak ni Sixto, ang litrato. Nanlaki ang mga mata ni Rosa. Ang kulay sa kanyang muka ay tila tuluyang nawala. Sinubukan niyang bumangon, ngunit wala siyang lakas. "Saan? Saan mo yan nakuha?" Nanginginig na tanong nito. "Sa baul niyo po," diretsong sagot ni Sixto, kasama ng mga sulat niya. Napatingin si Rosa kay Elena na para bang humihingi ng tulong, pero si Elena ay napayuko na lang at nagsimulang umiyak ng tahimik. "Sino siya, ma?" tanong ni Sixto, itinaas ang litrato. "Sino si Eduardo?" Ang pangalan ay parang isang susi na nagbukas sa lahat ng emosyon na matagal nang ikinadena ni Rosa. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata at sunod-sunod na pumatak sa kanyang pisngi. "Patawarin mo ko, anak," humihikbing sabi nito. "Ang gusto ko lang malaman ay ang totoo," giit ni Sixto, kahit na ang bawat salita ay parang bumibiyak sa sarili niyang dibdib. "Siya ba? Siya ba ang tunay kong ama?" Hindi agad nakasagot si Rosa. Tanging ang kanyang pag-iyak ang pumuno sa silid. Pero sa katahimikang iyon, alam na ni Sixto ang sagot. "Bakit, ma?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nagsimula ng manginig. "Bakit niyo itinago? Bakit niyo ako hinayaang maniwala sa isang kasinungalingan? Dahil mahal kita." Sa wakas ay sabi ni Rosa, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. "Dahil ayokong maramdaman mo na iba ka. Ayokong husgahan ka ng mundo. Para sa akin, ikaw ang lahat." Natawa si Sixto, isang tawang walang saya. "Lahat? Mawinasak niyo ang lahat. Ang buong pagkatao ko. Hindi totoo yan." "Totoo. At ang masakit pa, ma, yung lalaking kinamuhian ko buong buhay ko dahil sa pagiging malamig niya sa akin. May karapatan pala siya dahil hindi niya pala ako tunay na anak." Sa pag-amin na yon, gumuho si Rosa. Humagulgol siya ng malakas, isang iyak na naglalaman ng 3 dekada ng pagtitiis, pagsisisi at pagmamahal na itinago. Si Tita Elena ay lumapit at niyakap ang kapatid. "Tama na, ate. Tama na." Sixto ay nakatayo lang doon, parang isang estatwa. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng isang nakakamanhid na pakiramdam. Pagod. Hindi niya nakaya. Tumalikod siya. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. "Sixto, saan ka pupunta? Anak, bumalik ka." Narinig niyang sigaw ni Rosa. Hindi siya lumingon. Binuksan niya ang pinto
at mabilis na lumabas. Pero sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang taong papalapit. Isang malakas na blag ang narinig niya. Nabangga niya ang isang matigas na katawan. Napaatras siya. Handa na sana siyang nga magalit. Pero nang iangat niya ang kanyang tingin, natigilan siya. Nakatayo sa kanyang harapan, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. At pagkalito ay si Dr. Eduardo Villanueva. Inabot ng doktor ang braso niya para alalayan siya. "Okay ka lang ba, iho?" Nagkatinginan sila, mata sa mata. Sa mga mata ng doktor, nakita ni Sixto ang parehong lamlam at hugis ng mga matang nakita niya sa lumang litrato. Nakita niya ang isang pamilyar na sakit, isang pangungulila na hindi niya maipaliwanag. Binitawan ni Sixto ang kamay ng doktor na para siyang napaso. Ang ama niya, ang tunay niyang ama, ay nasa harapan niya at hindi nito alam. Matapos ang insidente sa pasilyo, nagkulong si Sixto sa rooftop ng ospital. Kailangan niya ng distansya. Ang hangin na humahampas sa kanyang mukha ay hindi sapat para palamigin ang nag-aalab na galit at pagkalito sa kanyang kalooban. Villanueva. Eduardo. Ang ama niya. Ang lalaking iyon na nagpakita ng propesyonal na awa sa kanya kanina ay ang nawawalang piraso sa palaisipan ng kanyang buhay. At ang pinakamasakit, ang lalaking iyon ay mukhang walang kaalam-alam. O baka naman, nagpapanggap lang din ito? Bumalik siya sa silid ng ina pagkatapos ng ilang oras. Nagdala si Tita Elena ng silya sa labas ng kwarto para may maupuan siya, para bigyan siya ng espasyo. Mula sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto, sinimulan ni Sixto ang kanyang pagbabantay. Hindi na niya binabantayan ang monitor, hindi na ang paghinga ng kanyang ina. Ang binabantayan niya ngayon ay si Dr. Eduardo Villanueva. Naging isa itong obsesyon. Napansin niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sa gitna ng abalang schedule, palaging may dahilan si Dr. Villanueva para dumaan sa floor kung nasaan ang kwarto ni Rosa. Minsan, sasabihin niyang may titingnan lang siyang pasyente sa kabilang silid. Minsan, kakausapin niya ang mga nurse sa station na malapit lang doon. Pero palaging napapalingon ang kanyang mga mata sa pinto ng silid ni Rosa. Isang gabi, akala ng lahat ay tulog na si Sixto sa kanyang upuan. Nakita niyang dahan-dahang pumasok si Dr. Villanueva sa loob. Walang ibang doktor, walang nurse, siya lang. Sumilip si Sixto. Nakita niya itong nakatayo sa tabi ng kama. Hindi ito nagsasalita. Nakatingin lang ito sa natutulog na mukha ni Rosa. Pagkatapos ng ilang sandali, marahan itong hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Isang hawak na puno ng pangungulila at pagsisisi. Nakita ni Sixto ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa mga mata ng doktor. Hindi ito pag-arte. Ang sakit na nakikita niya sa mukha ng lalaking iyon ay totoo. Hindi na natiis ni Sixto. Kinabukasan, hinarang niya ang kanyang tita Elena sa coffee shop ng ospital. "Tita, mag-usap tayo," sabi niya. Ang boses ay seryoso. "Sixto, pagod ako." "Hindi, tita. Ngayon na," giit niya. "Kailangan kong malaman ang lahat. Walang labis, walang kulang." Napabuntong hininga si Tita Elena. Tiningnan niya ang pamangkin at sa unang pagkakataon, nakita niya rito hindi ang tamad na binatilyo, kundi ang isang lalaking naghahanap ng katotohanan. Umupo sila sa isang mesa sa sulok. At doon, sa gitna ng amoy ng kape at ingay ng mga tao, ikinuwento ni Elena ang lahat. Flashback sa boses ni Tita Elena. Matalino si Eduardo. Sixto. Sobrang talino. At mahal na mahal niya ang ate Rosa ko. Sila dapat ang magkakatuluyan. Pero mahirap lang sila. Isa lang siyang anak ng mangingisda. Ang mga magulang namin, lalo na ang tatay, tutol na tutol. Isang araw binigyan ng ultimatum ng tatay si Eduardo. "Layuan mo ang anak ko o sisirain ko ang pamilya mo."
Ganoon kalupit si tatay. Nag-usap sila ng ate. Nagtanan sana sila. Pero ayaw ng ate na iwan ang pamilya. Kaya gumawa sila ng pangako. Aalis si Eduardo, mag-aral ng mabuti sa Maynila sa tulong ng isang scholarship, magiging doktor, at babalikan niya si ate kapag kaya na niyang harapin si tatay. Pero may isang gabi, bago umalis si Eduardo, ang gabi ng kanilang paalam, ang gabi kung saan nabuo ka. Napayuko si Sixto, ang bawat salita ay parang karayom. Hindi alam ni Eduardo. Umalis siyang hindi niya alam na nagbunga ang pagmamahalan nila. At noong nalaman ni ate na buntis siya, natakot siya. Ipinakasal siya ni tatay sa isang malayong kamag-anak, si Mang Roberto, ang kinilala mong ama. Pumayag si Mang Roberto na akuin ka, pero sa isang kondisyon, hinding-hindi na babanggitin ang pangalan ni Eduardo. Ginamit niya ang sikreto para kontrolin ang buhay ng ate. Sumusulat si Eduardo, pero itinatago ni tatay ang mga sulat. Pinaniwala nila si Eduardo na nakapag-asawa na ang ate at masaya na. Kaya tumigil na rin siya sa pagsulat. Buong akala namin, kinalimutan na niya si ate. Pero hindi pala. Bulong ni Sixto, inaalala ang nakita niya kagabi. Hindi pala. Pagsang-ayon ni Tita Elena, ang mga matay naluluhana. Nalaman ko lang kanina mula sa isang matandang nurse dito. Si Dr. Villanueva, matagal nang nagtatrabaho dito at matagal na niyang hinahanap ang ate. Pero iba na ang apelyido niya. Hindi niya mahanap. Hanggang sa dinala mo siya dito. Isang malupit na tadhana. Ang pagbagsak ng kanyang ina ang naging dahilan para mag-cruise muli ang kanilang mga landas. Habang sila'y nag-uusap, biglang nag-ring ang cellphone ni Sixto, isang hindi rehistradong numero. Hello? Sir Sixto? Boses ng isang babae, isang nurse, at nagpapanik ito. Bakit? Kinakabahang tanong ni Sixto. Sir, bumagsak po ang vitals ng nanay niyo. Hinahanap po kayo ni Dr. Villanueva. Parang kidlat na tumakbo si Sixto pabalik sa silid. Hindi na niya hinintay pa si Tita Elena. Ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng malakas na dagundong ng kanyang dibdib. Wag muna. Wag muna, please. Pagdating niya sa floor, ang karaniwang tahimik na pasilyo ay puno na ng tensyon. Nakabukas ang pinto ng silid ni Rosa at may ilang nurse na nagmamadaling pumasok at lumabas. Sa gitna ng lahat ng iyon, sa loob ng kwarto, nakita niya si Dr. Villanueva. Wala na ang kalmadong aura ng isang doktor. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala habang nagbibigay ng mga utos sa kanyang staff. Get the crash cart ready. Prepare for intubation. Pilit na sumingit si Sixto papasok. Anong nangyayari? Sigaw niya. Isang nurse ang humarang sa kanya. Sir, sa labas lang po muna kayo. Pero nakita siya ni Eduardo. Huminto ito sa ginagawa at lumingon sa kanya. Sa mga mata nito, nakita ni Sixto ang isang halo ng profesional na tungkulin at personal na paghihirap. Sixto, sabi nito, ang boses ay mariin at pilit na pinapakalma. Your mother's heart is failing. Masyado na siyang nahihirapang huminga on her own. We need to make a decision. Anong desisyon? Naguguluhang tanong ni Sixto. We can intubate her. Ilalagay natin siya sa mechanical ventilator. It might prolong her life for a few more hours, maybe a day. Paliwanag ng doktor. Ang kanyang mga salita ay mabilis at direkta. Pero, it's an invasive procedure. It might cause her more pain at hindi nito mababago ang resulta. Ang resulta, ang kamatayan. Ang isa pang option, patuloy ni Eduardo, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, ay hayaan siyang umalis ng payapa. Nakatitig lang si Sixto sa kanya. Ang buong paligid ay tila nag-slow motion. Ang ingay ng mga makina, ang bulungan ng mga nurse, lahat ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking ito, ang ama niya,
na hinihingi sa kanya na pumili kung paano mamamatay ang kanilang minamahal. Sino ka para magsabi niyan? Mahinang tanong ni Sixto. Ang galit ay nagsisimulang bumalik. Doktor ka lang niya. Isang matinding sakit ang gumuhit sa mukha ni Eduardo. Tumingin ito sa nakahandusay na si Rosa. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Sixto. Wala na tayong oras, Sixto. Sabi nito, ang boses ay nagmamakaawa na. Hindi ko siya kayang makitang nahihirapan ng ganito. Bakit? Ano ba siya sayo? Sigaw ni Sixto. Ang lahat ng pinigil niyang emosyon ay sumabog na. Bakit ka umiiyak para sa kanya? Bakit mo siya hinahawakan na para bang pag-aari mo siya? Natigilan ang lahat ng nasa silid. Ang mga nurse ay napahinto sa kanilang ginagawa. Maging ang tunog ng monitor ay tila naghintay sa susunod na mangyayari. Huminga ng malalim si Eduardo. Ang mga balikat nito ay tila binagsakan ng langit at lupa. Ipinikit nito ang kanyang mga mata ng mariin at nang imulat niya itong muli. Puno na ito ng mga luhang hindi na kayang pigilan. Dahil mahal ko siya, sabi nito, ang boses ay basag na. Dahil siya ang babaeng dapat ay pinakasalan ko. Tumingin ito nang diretso sa mga mata ni Sixto. Isang tingin na tumatagos sa kaluluwa. At dahil ikaw, huminto ito. Tila nag-aatubili na bitiwan ang mga salitang magbabago sa lahat. Ako ang ama mo, Sixto. Ang mga salita ay lumabas. Isang pag-amin. Isang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Ang mundo ni Sixto ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Isang bagay ang malaman mo ito mula sa mga sulat. Ibang-iba kapag narinig mo ito mula mismo sa taong sangkot. Ang sakit, ang galit, ang pagkalito, lahat ay nagsama-sama at naging isang marahas na puwersa. Hindi na siya nakapag-isip. Ang katawan niya ay kusa na lang gumalaw. Sa isang mabilis na kilos, itinaas niya ang kanyang kamao. Ang tunog ng pagtama ng kanyang kamao sa panga ni Eduardo ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mas malakas pa kaysa sa tunog ng nagwawalang heart monitor. Naging magulo ang lahat pagkatapos ng suntok. 2 security guard ang mabilis na pumasok sa silid. Hinawakan nila si Sixto sa magkabilang braso, inilalayo mula kay Eduardo na napaatras at napahawak sa kanyang panga. Bitawan niyo ako. Nagpupumiglas na sigaw ni Sixto. Mga sinungaling kayong lahat. Si Tita Elena, nakararating lang, ay napasigaw sa gulat. Ang mga nurse ay hindi malaman ang gagawin. Sa gitna ng kaguluhan, si Eduardo lang ang nanatiling kalmado sa isang nakakakilabot na paraan. Tumingin siya sa mga guard at umiling. Okay lang ako, sabi niya. Ang boses ay bahagyang garalgal. Hayaan niyo na siya. Sinunod ng mga guard ang utos ng doktor. Binitawan nila si Sixto. Nakatayo si Sixto sa gitna ng silid, humihingal. Tiningnan niya ang mga tao sa paligid niya. Ang kanyang Tita Elena na umiiyak. Ang mga nurse na nakatingin sa kanya na may awa at pagkabigla. Ang lalaking ama niya na may namumuong pasa sa mukha. At ang kanyang ina na nasa bingit ng kamatayan, hindi alam ang kaguluhang nangyayari para sa kanya. Lahat ay kasinungalingan. Ang pagmamahal ng kanyang ina na itinayo sa isang pundasyon ng lihim. Ang pagkakakilanlan niya. Sino ba siya? Sixto de la Cruz, anak ng isang trooper na matagal nang pumanaw? O Sixto Villanueva, anak ng isang respetadong doktor na ngayon niya lang nakilala? Hindi niya alam. Ang alam niya lang ay nasasaktan siya at wala siyang mapaglabasan ng sakit kundi sa galit. Tumingin siya kay Eduardo. Masaya ka na? Mapait niyang tanong. Pagkatapos ng 30 taon, bigla kang magpapakita at sisirain mo ang lahat? Hindi yan totoo, Sixto. Anong hindi totoo? Na iniwan mo siya? Na hinayaan mo siyang mag-isang maghirap? Na hinayaan mo akong lumaki sa isang kasinungalingan? Hindi mo alam ang buong kwento. Hindi ko na kailangang malaman. Sigaw ni Sixto.
At sa pagkakataong yun, ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Ang alam ko lang, wala na akong nanay at wala akong ama. Pagkasabi noon, mabilis siyang tumalikod at lumabas ng silid. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Naglakad lang siya ng naglakad sa mga pasilyo ng ospital, walang direksyon, binabangga ang mga taong nakakasalubong niya. Nakarating siya sa isang hagdanang pang-emergency. Umupo siya sa isang baitang na madilim at malamig. Doon, sa pag-iisa, gumuho ang lahat ng harang na itinayo niya. Ibinuhos niya ang lahat. Ang kanyang mga luha ay dumaloy na parang isang sirang gripo. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hagdanan. Umiyak siya para sa kanyang ina. Umiyak siya para sa buhay na ipinagkait sa kanya. Umiyak siya dahil sa galit. At umiyak siya dahil sa pagsisisi. Nararamdaman niyang wala nang natira. Ang laro na dati niyang takbuhan ay isa na lang malayong alaala. Ang kanyang ina, ang tanging taong nagmahal sa kanya, nang buo sa kabila ng lahat, ay mawawala na. Ang ama, na biglang lumitaw, ay isa lang estranghero. Siya ay nag-iisa. Nawala na ang lahat. Habang nakayuko siya, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, isang tunog ang bumasag sa kanyang pagdadalamhati. Isang tunog na pamilyar na sa kanya, isang tunog mula sa PA system ng ospital, isang mabilis at paulit-ulit na anunsyo. Code Blue, Cardiology Wing, Room 402. Code Blue, Cardiology Wing, Room 402. Room 402, ang silid ng kanyang ina. Kasabay ng anunsyong yon, isang mas nakakakilabot na tunog ang narinig niya mula sa di kalayuan. Mula sa silid kung saan nagaganap ang lahat. Isang mahaba, dire-diretso at walang katapusang tunog. Ang tunog ng flatline, ang tunog ng paghinto, ang tunog ng isang buhay na nagwakas. Natigilan si Sixto, tumigil ang kanyang pag-iyak. Biglang isang nurse ang nagmamadaling bumaba sa hagdanan. Nang makita siya, sumigaw ito sa kanya. Ang mukha ay puno ng pagkataranta. Sir! Sir Sixto! Code Blue! Code Blue! Nawawala na siya? Kasabay ng sigaw ng nurse, tumakbo si Sixto. Ang pagod at sakit na nararamdaman niya kanina ay biglang nawala. Napalitan ng adrenaline at purong takot. Pagdating niya sa harap ng silid, ang eksena sa loob ay parang isang eksena mula sa pelikula. Ang mga nurse ay kumikilos ng mabilis at organisado. Nakapalibot sila sa kama. At sa gitna ng lahat, si Eduardo, hindi bilang isang amang nasaktan, kundi bilang isang doktor na determinadong iligtas ang kanyang pasyente. Charging to 200, sigaw niya. Clear! Isang malakas na kalabog ang narinig nang dumikit ang defibrillator sa dibdib ni Rosa, kasabay ng bahagyang pag-angat ng katawan nito. Tumingin si Eduardo sa monitor. Diretso pa rin ang linya. Again, charge to 300. Nag-umpisa na siyang mag-chest compressions. Paulit-ulit, mabilis, at may buong lakas. Ang pawis ay tumatagaktak na sa kanyang noo, pero hindi siya tumitigil. Huwag kang bumitaw, Rosa. Bulong niya sa pagitan ng bawat pagdiin. Huwag muna. Please. Nakatayo lang si Sixto sa may pinto, kasama si Tita Elena na nakayakap sa kanya at humahagulgol. Pinapanood niya ang lalaking sinuntok niya kanina, ang lalaking isinumpa niya, na ngayon ay ginagawa ang lahat para bigyan ng ilang segundo pa ng buhay ang kanilang pinakamamahal. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman ni Sixto para kay Eduardo, kundi isang kakaibang koneksyon. Dalawang lalaki, magkaibang henerasyon, magkaibang buhay, pero iisa ang sakit na nararamdaman. One more time. Sigaw ulit ni Eduardo. Charge to 3 fee. Clear. Isang kalabog pa. Katahimikan. Lahat ay nakatingin sa monitor. Naghihintay. Ang diretso at nakakabinging linya ay nanatili. Isang nurse ang malungkot na umiling. Isang residente ang napayuko. Bumagsak ang mga balikat ni Eduardo. Pagod. Talunan.
Time of death. Sisimulan na sana ng isang doktor. Pero bago pa man niya matapos ang pangungusap, isang mahinang blip ang narinig. Lahat ay napatingin sa monitor. Isa pang blip at isa pa. Mabagal. Mahina. Pero naroon. Isang himala. Ang puso ni Rosa ay muling tumibok. Nagkaroon ng panibagong sigla ang lahat. Pero si Eduardo ay nagtaas ng kamay para patigilin sila. Alam niya. Alam nilang lahat. Ito ay hiram na sandali lamang. Iwan niyo muna kami. Mahinang utos niya sa kanyang team. Dahan-dahang nagsilabasan ang mga nurse at ibang doktor. Nag-iiwan ng isang sagradong katahimikan. Lumapit si Eduardo sa isang gilid ng kama. Si Sixto naman, na para bang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa, ay lumapit sa kabilang gilid. Sa gitna nilang dalawa, dahan-dahang iminulat ni Rosa ang kanyang mga mata. Hindi na ito malabo. Sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay naging napakalinaw. Tumingin muna siya kay Eduardo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting nagsasabing, "Dumating ka." Pagkatapos, tumingin siya kay Sixto. Isang ngiti pa rin, pero ngayon ay may kasama ng luha. Isang ngam ng ngiting nagsasabing, "Anak ko." Dahan-dahan, sa huling lakas na natitira sa kanya, itinaas niya ang kanyang dalawang kamay. Inabot ni Eduardo ang isa, inabot ni Sixto ang isa pa. Hinawakan nilang dalawa ang mga kamay na nag-alaga, nag-aruga, at nagsakripisyo. "Patawad, anak." Hiningal na sabi ni Rosa, nakatingin kay Sixto. Ang bawat salita ay isang hirap. "Sa lahat, mahal, mahal na mahal kita." "Mahal din po kita, ma." Umiiyak na sagot ni Sixto. "Patawarin niyo rin po ako." Umiling si Rosa. Pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin kay Eduardo. Ang mga mata nila ay nagtagpo at sa tingin na yon, tila isinalaysay nila ang isang buong buhay ng pag-ibig, pangungulila at paghihintay. "Malaya na ako, Eduardo," bulong niya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Eduardo. "Malaya ka na, mahal ko." Ngumiti si Rosa sa huling pagkakataon. Isang nangiting payapa, isang nangiting kompleto, at kasabay ng nangiting iyon, marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang mahinang blip, blip, blip. Sa monitor ay unti-unting naging isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog. Pero sa pagkakataong ito, wala nang nagpanik. Wala nang tumakbo. Niyakap ni Sixto ang kanyang ina. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at doon siya humagulgol ng walang tigil. Sa kabilang banda, si Eduardo ay nanatiling nakahawak sa kamay ni Rosa. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Nang sa wakas ay humupa na ang lahat at tanging ang malungkot na tunog na lamang ng flatline ang natira. Naramdaman ni Sixto ang isang kamay na dahan-dahang humahaplos sa kanyang likod. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino yon. "Sixto," narinig niyang sabi ni Eduardo. Ang boses ay basag at puno ng sakit na kapareho ng sa kanya. "May kailangan tayong pag-usapan." Ang lamay ay simple lang. Ginanap sa isang maliit na kapilya malapit sa kanilang bahay. Dinaluhan ng ilang kamag-anak at kapitbahay. Si Sixto ang tumayong punong abala. Siya ang umaasikaso sa mga bisita, ang kumakausap sa staff ng punerarya, ang nag-aayos ng mga bulaklak. Ginawa niya ang lahat ng mga bagay na dapat niyang ginawa para sa ina nung ito'y nabubuhay pa. Bawat kilos niya ay isang anyo ng pagsisisi, isang tahimik na paghingi ng tawad. Si Tita Elena ang kanyang naging kanang kamay, habang si Eduardo naman ay nanatili sa isang sulok, nagmamasid mula sa malayo. Nagbigay siya ng malaking tulong pinansyal para sa burol at libing, pero hindi siya nagpakilala bilang ama. Para sa mga tao roon, siya lang ay ang butihing doktor na sumubok iligtas ang buhay ni Rosa. Isang respetong hiniling ni Sixto na agad naman niyang sinunod.
Sa huling gabi ng burol, nang paunti na ang mga tao at tanging ang mga pinakamalapit na kamag-anak na lang ang natira, nilapitan ni Eduardo si Sixto. May dala itong 2 tasa ng kapeng barako. Para sa'yo, alok nito. Tinanggap ito ni Sixto nang walang salita. Magkatabi silang umupo sa isang bangko sa labas ng kapilya, nakatingin sa madilim na kalangitan. Hindi ko alam kung paano sisimulan, sabi ni Eduardo pagkatapos ng mahabang katahimikan. Hindi niyo na kailangang magpaliwanag, sagot ni Sixto. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa kabaong sa loob. Ikinuwento na sa akin ni Tita Elena ang lahat. Tumango si Eduardo. Pero gusto kong marinig mo mula sa akin na hindi ko siya sinukuan, na hindi ko kayo tinalikuran. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, ikinuwento ni Eduardo ang kanyang panig. Ikinuwento niya ang mga liham na hindi nasagot, ang pag-asa na unti-unting namatay, ang desisyon niyang ituon na lang ang buong buhay niya sa pagiging doktor para makalimot. Hinahanap ko siya, Sixto, sabi ni Eduardo. Ang boses ay puno ng pait. Sa loob ng 30 taon, pero pinalitan na pala ng tatay mo ang apelyido niya. Nawalan na ako ng pag-asa. Hanggang sa isang araw, dinala sa emergency room ko ang isang pasyenteng nagngangalang Rosa de la Cruz. At nang makita ko ang mukha niya, alam ko, walang nagsalita sa kanila pagkatapos noon. Ang bigat ng 3 dekada ng mga maling akala, ng mga nasayang na pagkakataon ay bumalot sa kanilang dalawa. Hindi ako humihingi ng kahit ano, basag ni Eduardo sa katahimikan. Hindi ko hinihiling na tawagin mo akong ama. Ang gusto ko lang ay mabigyan ako ng pagkakataon na bumawi. Hindi lang sa'yo, kundi sa alaala niya. May kinuha si Eduardo mula sa kanyang wallet, isang maliit, kulay asul na passbook. Binuksan ko to noong naging doktor na ako. Sabi niya habang inaabot ito kay Sixto. Para sa anak na pinangarap namin, pero hindi ko akalain na nag-e-exist pala. Buwan-buwan, naguhulog ako. Hindi ko alam kung para kanino, pero ginawa ko pa rin. Binuksan ni Sixto ang passbook. Nakapangalan sa kanya, Sixto M. Villanueva. Ang M ay para sa merkado, ang apelyido ni Rosa sa pagkadalaga. Ang halagang nakasulat sa huling entry ay sapat na para bumili ng bahay at lupa. Isinara ni Sixto ang passbook at ibinalik ito kay Eduardo. Hindi ko kailangan yan, mahinang sabi niya. Nagulat si Eduardo. Ang kailangan ko, pagpapatuloy ni Sixto at sa unang pagkakataon, tiningnan niya ng diretso si Eduardo, hindi bilang doktor, hindi bilang estranghero, kundi bilang isang tao. Ay panahon. Tumango si Eduardo. May luhang namumuo sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko. Tumayo na si Sixto para pumasok muli sa loob. Pero bago siya tuluyang makalayo, huminto siya at lumingon. Salamat sa pagsagip sa kanya, sabi niya. Kahit sa sandaling panahon lang. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eduardo. Nang matapos na ang lahat at iilan na lang sila ang natira. Lumapit si Tita Elena. Pagod na ito, pero may bahid ng kapayapaan sa kanyang mukha. Tahimik nitong inilapag ang 1 tasa ng kape sa tabi ni Eduardo. Isang kilos ng pagtanggap. Pagkatapos, ay bumaling ito kay Sixto. Umuwi ka na muna at magpahinga, iho. Kami na ang bahala dito. Tumango si Sixto. Pero bago siya umalis, may isang huling tanong si Eduardo. Sixto, tawag nito. Lumingon si Sixto. Gusto mo bang, sa isang araw, bisitahin natin ang puntod ng mga lolo at lola mo sa panig ko? Hindi sumagot si Sixto. Tumalikod lang siya at nagsimulang maglakad papalayo sa dilim. Pero para kay Eduardo, ang hindi niya pag hindi ay sapat na. Isang maliit na sinag ng pag-asa. 6 na buwan ang lumipas. Ang bahay na dati puno ng kalat at alikabok ay malinis na ngayon. Ang kwarto ni Sixto
na dati parang isang kuweba ng isang ermitanyo, ay maaliwalas na. Wala na ang malaking computer set na kumakain ng halos lahat ng espasyo. Ibinenta niya ito, kasama ang lahat ng kanyang mga laro. Ang perang pinagbentahan ay ginamit niyang paunang bayad para ayusin ang mga sira sa bahay, ang tumutulong bubong, ang mga nabubulok na bintana. Sa unang pagkakataon, inako niya ang responsibilidad na matagal na niyang tinatakbuhan. Nakahanap siya ng trabaho bilang isang entry-level office clerk sa isang maliit na kumpanya. Ang sahod ay hindi kalakihan, pero sapat na. Ang mahalaga, sa pagtatapos ng bawat araw, nararamdaman niya ang isang uri ng pagod na may kabuluhan. Isang pagod na hindi niya kailanman naramdaman sa libu-libong oras na ginugol niya sa paglalaro. Isang Sabado ng umaga, dinalaw ni Sixto ang puntod ng kanyang ina. Dala niya ang paborito nitong bulaklak, isang puting rosas. Umupo siya sa damuhan, hinahaplos ang malamig na lapida kung saan nakaukit ang pangalan, Rosa Mercado de la Cruz. "Hi, Ma!" bulong niya sa hangin. "Kamusta na po kayo dyan?" Nagkwento siya. Ikinuwento niya ang tungkol sa bago niyang trabaho, ang tungkol sa mga katrabaho niyang mababait, ang tungkol sa pag-aayos niya ng bahay. "Maayos na po ang bubong, Ma. Hindi na po kayo mababasa kapag umulan," sabi niya. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinipigilan ang pag-init ng kanyang mga mata. "Gusto niyo po bang malaman kung sino ang tumulong sa akin?" Huminga siya ng malalim. Si Dr. Villanueva po. Si Eduardo." Hindi niya pa rin ito matawag na papa. Masyado pang maaga. Masyado pang sariwa ang lahat. Pero wala na ang galit. Ang natira na lang ay isang komplikadong damdamin ng pag-unawa at pagtanggap. Hindi sila madalas magkita. Minsan sa isang linggo o minsan tuwing 2 linggo. Nagkakain sila sa labas, sa isang simpleng karinderya. Walang pilitan, walang drama. Nag-uusap lang sila tungkol sa mga simpleng bagay, trabaho, panahon, basketball. Dahan-dahan, piraso bawat piraso, pinupunan nila ang 30 taon na nawala sa kanila. Isang araw, dinala siya ni Eduardo sa sementeryo kung saan nakalibing ang mga magulang nito. Ang kanyang mga lolo at lola sa ama. Doon, habang nakatayo sa harap ng puntod ng mga taong hindi niya nakilala, naramdaman ni Sixto ang isang koneksyon sa isang pamilyang hindi niya alam na mayroon pala siya. Habang nakaupo pa rin sa tabi ng puntod ng ina, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Eduardo. "Kumain ka na ba, anak?" Napatitig si Sixto sa salitang anak. Noong una, naiilang siya. Ngayon, nagdudulot na ito ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Nag-reply siya, "Opo, kakatapos lang. Kayo po?" Mabilis itong sumagot, "Papunta na. Ingat ka palagi." Itinago ni Sixto ang kanyang cellphone. Tumingin siyang muli sa lapida. "Ma, huwag po kayong mag-alala," bulong niya. "Sinusubukan ko po. Sinusubukan kong maging masaya, tulad ng sabi niyo." Tumayo siya at pinagpagan ang kanyang pantalon. Tiningnan niya ang sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon ng malaking puno ng akasya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang kinabukasan ay hindi na isang madilim at nakakatakot na lugar. Hindi pa rin madali. May mga gabi na binabangungot pa rin siya ng pagsisisi. May mga araw na hinahanap-hanap pa rin niya ang ingay at pagtakas na dulot ng kanyang mga laro. Pero hindi na siya tumatakbo. Humarap siya sa landas palayo sa sementeryo. Ang bawat hakbang niya ay mas magaan, mas may direksyon. Dala niya ang alaala ng pagmamahal at sakripisyo ng kanyang ina. Hindi bilang isang pabigat, kundi bilang isang ilaw. Isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pusong nagaruga. At sa ilalim ng maliwanag na langit,
Naglakad si Sixto patungo sa kanyang bagong simula. May isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na tunay. Isang ngiting payapa.